Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ako po ulit si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong sinabi po ni Baste na, ayan no, ah, ako lang yun, I do not know sa tatay ko, I do not know sa kanila, I just want to end this. Ano yung you wanted to end, di ba? Mas maganda sana kung andyan pa yung unit team. Basta hindi po natin kailangan ng unit team. Ang unit team po, this is a political association. Yan po ay coalition. Apang politika lang po yan. Pero pagkatapos ng halalan, hindi na po natin kailangan yan. Ang kailangan natin ay yung tunay po na unit team, which is po sa taong bayan, tayo po ay nagkakaisa. Kayo po ba ay nakikipag-isa sa ating pamahalaan? Nare-recognize ba ninyo, na-appreciate nyo ba yung mga efforts ng kasalukuyang administration? Di ba? Oh. Kasi kapansin-pansin, lahat na lamang ng mga hindi pabor sa inyo ng mga nangyayari ay sa kanya nyo isinisisi sa presidente at hinahangad nyo pa na pababain. Tapos inaakusahan nyo pa na ito'y gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Sino ho ba ang napahiya? Hindi ba ang tatay mo? Oh, napahiya doon sa 2021 na sinimulan niyang akusasyon kay PBBM na nag-cocaine. Tapos sinundan nitong hindi napagbigyan ang ate mo sa confidential fund. Nangaway na ang tatay mong magaling. Nahuli pa nga po na talagang isang malaking kasinungalingan lamang ang mga dahilan kaysa gagamitin ni Sara para ibalik ang ROTC, which is very, very impossible. Ang under ng jurisdiction lamang ng DepEd Secretary ay hanggang senior high school lamang. At wala pong high school o senior high school na nag-ROTC. What they have is the CAT or CMT. Di ba? Sabi pa niya, we'll see, we'll always, choose over peace, conflict if it's over conflict if it is para sa lahat, para sa ating bayan. Sabi niya, mas maganda sana kung piliin natin, kung nandiyan ang unity team, tingnan natin, tayo naman lagi nating, alam niyo na, pipiliin natin ang kapayapaan kesa sa sigalot. Sabi niya. Lalo na kung ito ay para sa lahat, para sa ating bansa. Diba? Magandang pakinggan ho, tutusin. Kaya lang nga, parang iba yung sinasabi, iba yung galawan. Kasi ito lang, recently, nasan po ba si Atty. Vic Rodriguez? Nasa New York. Diba? Tapos meron pong maisog rally, bukod sa New York, merong maisog rally na ikinasa na rin po ng mga Digonians dyan po sa Japan. Diba? Paninirang puri naman lagi ang layunin ng maisog rallies. Kasi yung mga claim nila roon ay mga wala namang dahilan. For example, defend the flag. Sino ba kumukuha ng bandera ng Pilipinas? Sino ba ang may pangarap na ito po ay mapalitan? Di ba ang tatay mo? oh, biro lang, di ba? Although it was just a joke, but that's a freaking annoying, man. Di ba? Na gawin na lang probinsya ng China ang Pilipinas. Kasi mahina naman tayo. Kuting. Okay. So ito yung sinasabi niya ngayon na itigil, gusto niya nang itigil o gusto mo lamang na alam niyo na yun, pampahupa ng tensyon, 'di ba? Kasi bakit nga naman nandiyan ang SAF troopers? 'Di ba? Sa inyong lugar ang dumating pa 2 batalyon. Sino ang i-ooperate nila? Si Apollo Kibuloy at saka ang tatay mo o yung dalawa? 'Di ba separately ang i-ooperate nila ng mga SAF troopers na 'to? At yun na ba ang kinatatakutan nyo? 'Di ba? Parang kumbaga mapahupa yung mga nag-aalab sa galit ng mga kababayan natin dahil sa ginawa ng mga paninira, 'di ba? Merong mga pabor sa inyo na nagagalit sa gobyerno, meron naman pong hindi sa inyo naniniwala. So, these people will definitely about to clash. 'Di ba? Tapos ngayon, eto, hugas-hugas kamay kunwari, 'di ba? Pagkatapos na maitanim ang hatred sa puso at isip ng mga kababayan natin. Isn't it fucking bullshit? 'Di ba? Hindi tama yung ganoon. Kung ano yung sinabi mo nung nakaraang January 28, eto po, sabi niya dyan na, Mr. President,
Kung wala kay gugma og aspiration, sa imong nasod, resign. Sabi niya sabihin, Mr. President, Ginoong Pangulo, kung wala kang pagmamahal or aspiration sa iyong bayan, magbitiw ka na. Di ba? So that was January 28, 2024, mga kapatid. Tapos noong kailan lang na nagkaroon ng maisog rally sa Tacloban at walang nagamit na venue, hindi ba umiksena ka rin doon? Hmm. Well, mga kapatid, tignan natin kung hanggang saan po. Dahil ako kasi palagay ko ho rito, ano lang ito kumbaga, this is just a smoke screen, di ba? Para po medyo humupa yung tension because I believe, like what former Senator Trillanes said, at any moment, ang pag-serve ng ICC ng kanilang warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte is about to happen anytime. Di ba? So, pangsimpatya lang ito. Alam niyo ho, kung wala naman po kasing itinatagong masama, wala naman pong ginawang mali, anong dahilan para matakot? Haharap ka lang naman doon. Di ba? May imbestigahan lang. Oh. Problema, kapag ka nakuha siya, dire-diretso yun. Di ba? Mainam sana kung nakipag-cooperate na lamang dito. Hinarap yung mga nagre-reklamo, kaso hindi. Umaasa lagi sa protectionism ng kasalukuyang administration. Nagbago na isip ng Pangulo. Patay kayo ngayon. Ano ba yan? Diba? Pero nakikita ko po rito, mga kapatid. He was simply seeking for public sympathy and therefore mauwi ito sa, alam nyo na, baka mag-people power sila. People power 3 yung huli. So baka mag-people power 4 sila na, Diyos ko po, ilan lang yung mga dumalo dyan, wala pa yata 15. Diba? Diyan sa kanilang, sa maisog rally nila sa, yung press conference nila sa New York na Atty. Vic Rodriguez. Ito bang gusto mong itigil? Ito bang maisog? Yung pagbabato ng mga mapanira ng mga akusasyon sa ating presidente? O gusto mong matigil na ito na itong pagpe-persecute sa iyong tatay? Na ibig sabihin ay yung panganib na yan ay dapat pong mamitigate. Di ba? Kasi palagay ko, protectionism lang ang hangad nito para patuloy na nasa piling nila, nasa laya ang kanyang tatay. Mabuti naman sana kung totoo pong nakakatulong rin naman sa ating bayan. Hindi ho, mukhang pabigat na po talaga ang dati nating sinuportahan, ang dati nating hinangaan. Walang iba kung hindi po si dating Pangulong Duterte. Diba? And again, shout out kay Mayor Baste. Well, let's see, tingnan natin kung hanggang saan po yung sinasabi ninyo na mas pinipili mo at palagi, gaya ng palagi, ang kapayapaan. Alright? Well, let's see. Thank you.